Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 9:07 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Sunod kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tinggapan gabahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kadisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Abril 29 na kita tuig 2026. Ikalima kagkatapusan nga kuna adlaw sang Miyerkules karon nga ika-apat nga bulan sang tuig 2026. Sa kinadan, maging ko po ninyo tugtub alas 9:55 subong iyang aga. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa aton mga sukitag paramati all over Western Visayas, mga kultura naton sa probinsya sa nga Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo, subuman sa aton nga mga abyan sa Negros Occidental, mayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Ginatamyawan naton sa isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagawpod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa ang mabatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong radyo. Subuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton sining nga pagpangalagad subong iya nga aga, nakip sa aton nga paga-istoryahan anangin madinalagon nga journey sang DA Western Visayas sa bag-o gilamang natapos nga Young Farmers Challenge kung YFC National Competition. Nakuha mga biyan sa nga aton nga rehiyon ang pinakamadamo nga pagkilala o kung pinakamadamo nga award sa sining prestigiyoso nga kompetisyon, a battle between young agripreneurs sa bug-os nga pungsod Pilipinas. 5 sa 8 katiglawas ang Western Visayas mga biyan ang ginhingadlan nga tagdaog sa national round sang kompetisyon. Rason kun nga liwat nga naangkon sang aton nga rehiyon ang pinaka madamo nga award sa sulod sang 3 kasunod-sunod nga tuig. So pamatian naton karon mga biyan ang mga pahayag nga aton natipon sa sining Young Farmers Challenge. Samtang good news para sa aton sining nga mga mangisda. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources wala labot sa ila sining ginapatuman karon nga pagparagtag sang fuel subsidy under sa ila regular nga pagpondo. May ginaduso pagid mga biyan nga
bulig sa pag-gasolina o kung fuel subsidy sa mga mangisda. Not only ang mga municipal fisher folks ang ginalauman nga makabenepisyo sa siniiyang mga ayuda sa BFAR. Lagip man sa mga ginapananaw nga makabaton sang siniiyang bulig halin sa nasambit nga ahensya ang mga naga-engage sa aquaculture kag commercial fishing. Pamatiyan ba na natin mga biyan, sige lamang madugay ang nangin pahayag ni Assistant Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Assistant Director Saldi Perez. Samtang magapatpat man kita sa pila ka mga balita nasyonal, mga balita nga ginbantayan sa aton nga mga kopdanan sa Radyo Pilipinas Network. Pero antes kita magkuha sa aton sini nga mga detalye sang balita, ibaloon man naton mga biyan ang latest update sa lakat sang panahon. Check naton with Pag-asa Iloilo mangin panyempo sa mga adlaw sang Miyerkules. Kahapon may paghurugalom kag pila ka mga lugar sa aton sining isla. Diri sa Panay kag subong man sa pila ka mga lugar sa Pusod ana ka experience iya sang pag-ulan. Kaupod naton sa piyak nga linya para maghatag sang latest update gikan sa Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sang Wednesday, April 29, 2026. Easterlies ay nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Diri naman sa may Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangilat kag panagoob, tugas ng easterlies. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast, nga magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:32 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:02 karon sa hapon. Kagang aton forecasted maximum heat index ay posible magalabot 41 to 42 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat. Ma'am Leonor, talalupang doon nga daw sa pila ka mga adlaw, ma'am, daw may paggurugal-om na kung hapon. Shall we expect nga ang ining nga senaryo magapadayon na subong adlaw sang Miyerkules, Ma'am Leonor? Yes sir, ang sa dakaran nga adlaw sa wala man nato na ganadula ang mga possibility sa mga isolated rain showers or thunderstorms tugas ang easterlies, especially sa mga mountainous areas, sir. I see. Ma'am Leonor, sa ato naman nga pagbantay sa heat index, can you provide again, ma'am, isang forecasted maximum heat index sa syudad sang Iloilo sa mga adlaw? At the same time, ma'am, pwede maulayhon ang iban pa nga mga lugar nga sakop sa inyo sining nga monitoring. Yes sir, diri sa may Iloilo sir ay nasa 41 degrees Celsius. And sa may Dumangas sir ay posible magalabot 42 degrees Celsius sir. Ayun. Sa bahin naman, ma'am, sa Mambusaw, kag sa Rojas, kag subong man sa La Granja, sa La Carlota City, ma'am, may update kasi ni ma'am. Yes sir, sa may La Granja natin sir, posible magalabot 41 degrees Celsius man sir. Ayun. Ma'am Leonor, for your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome sir. There you have it, mga biyan, si Ma'am Leonor Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Mabiyan sa aton nga pagparumbalik istoryahan naton ang tuhoy sa madinalagon nga journey sa nga Western Visayas sa bago lang natapos nga Young Farmers Challenge Season 5. Ang mga pahayag nga ato natipon kag ang kadalagan sang Western Visayas sa sining nga kompetisyon aton patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na, umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, kita, kwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 sa aga sa gihapon nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Mabialduwat nga nagpangibabaw ang mga tiglawas ng Department of Agriculture Western Visayas
Sa national level sang Young Farmers Challenge kun YFC ang awarding kaga ang kompetisyon na ginhiwat diri sa syudad sang Iloilo sang nagligad iya nga semana. Sa ikatatlo nga sunod-sunod nga tuig daangkon sang DA Western Visayas ang pinakamadamo nga daog sa sining nga kompetisyon. 5 sa 8 ka young agripreneur nga ginpadala kaginhana sang ahensya ang nagbaton mga biyan sang 300,000 pesos tubtob 500,000 pesos nga premyo matapos nga ginhingadlan nga national winner sa sining nga kompetisyon. Daog sang 300,000 pesos sidalom sang YFC Startup Component Processing Food category ang Sirit Kuriit sang Amtike kag Banana Kingdom sang Iloilo. Bitbit pa uli ang kasubong nga premyo daog man sa YFC Startup Component Processing Non-Food category ang K&L Ecofeed sang Negros Occidental. Sa Digital Agriculture category, tagbaton man sang 300,000 pesos ang Agri BNV sang Gimaras. Samtang sa YFC Upskill Component daog sang 500,000 pesos ang Anita Sangaklan. Ang YFC sa kaprograma sa gobyerno nga nagatuyo magganyat sa mga pamatanon nga magsulod sa sektor sang agrikultura paagi sa moderno kag tayuyon nga agri-negosyo. Isa sa mga nagatambong kag nagpanguna sa sini nga aktibidad mga biyan diri sa syudad sang Iloilo si Undersecretary Cheryl Marie Caballero, ang Undersecretary sa Department of Agriculture na nagpalabot sang iya sining pagpanginbulahan sa mga YFC o Young Farmers Challenge participants subong iya nga tuig. Yari pamatian naton anangin kabahin sang pahayag ni Yusek Cheryl Marie Caballero sang Department of Agriculture. On improving production, but as a front. And of course, the Mayor of Hamtik, Mayor Julius Ronald Pacificador. Let's give a warm round of applause. Magandang umaga rin po sa Mayor ng Kulasi, Pete Joseph Rivera. And of course, the Municipal Mayor of Sibalom, Mayor Gian Carlo Osenia. Palakpakan po natin si Mayor. NYC, DILG, DOT, development partners from international organizations, the Asian Development Bank, ECCP, PPPSA, and of course, representatives from various companies that are here in this event. We would like to acknowledge as well the mother of YFC, Senator Amy Marcos, for having this for the straight 5 years. Maraming salamat po. Nagtataka siguro kayo bakit may IME solution, because during the pandemic this actually came about, no? Just like what's being shared by our regional director si RD Dennis, and of course si Mr. Garinggalaw kanina. There's hope when there's pandemic. There's opportunity when there are challenges, and true enough, this event that we are celebrating proves that we can surpass the challenges. Tama ba? Parang mahina, no? So we can surpass the challenges, and YFC proves that we can do it together.
Do we agree? Yes, certainly. So, maayong aga sa inyong tanan. Today is not just a ceremony. It is a celebration of courage, creativity, and commitment. And at the heart of this celebration are our outstanding winners of the Young Farmers Challenge. To our awardees, congratulations po. You did not represent your ideas, but you presented solutions. You did not just compete, you proved that the youth of today are ready to lead the future of Philippine agriculture. With the strong support of the Department of Agriculture, this initiative has become a powerful platform, transforming young Filipinos into agripreneurs, innovators, and change makers. As taught by Peter Drucker, innovation is a discipline. And today you have demonstrated that discipline by turning challenges into opportunities and ideas into enterprises with real impact. You are the generation that sees agriculture not as a limitation, but as a frontier of innovation, powered by technology, strengthened by knowledge, and driven by purpose. Because of you, we see a future where farms become enterprises, communities become innovation hubs, and agriculture becomes a key driver of inclusive and sustainable growth. But let me be clear, this recognition is not the finish line. It is your starting point. On this note, we take cognizance also on the role of our local government units as they embrace this platform for youth empowerment, creativity, and innovation. The LGU's unwavering support has been nurturing at the grassroots level at yan po ay hindi natin mapapantayan. As they prepare their activities to support YFC, we congratulate them for taking the lead, and we hope that this will be a continuing journey to success. Likewise, we acknowledge the SUCs for producing and building the capabilities of our youth. Your institutions serve as pillars of knowledge, research, and innovation, guiding our young farmers and agripreneurs with technical capabilities and entrepreneurial spirit to succeed. Sabi nga natin, the journey ahead calls for resilience. Nabanggit natin yung mga challenges, mataas ang presyo ng gasolina, mataas ang presyo ng pagkain, but we perform and we commit to be resilient with continuous learning and collaboration. We build networks just like you are here today. Take time to touch base with everyone and learn from each other. Malay nyo, sa susunod na ikot ng inyong mga napipintong negosyo at kaalaman, magiging kabahagi sila ng inyong kaunlaran. Build networks, share knowledge, lift others as you grow. Together, you will shape a strong ecosystem of innovators and agripreneurs who will advance our agro-industrialization and bioeconomy. Sa konteksto po ng national government, sinusulong po natin ang iba't ibang plataforma at mga proyekto para po tayo ay magkaroon ng mekanismo kung saan ang bawat isa ay kabahagi ng kaunlaran, kasanayan at pagsasama-sama sa isang masaganang bagong Pilipinas. To all our young farmers here today, you are not just winners, you are nation builders. And as we move forward under the vision of Bagong Pilipinas, may you continue to create opportunities, champion to create sustainability, and inspire others to believe that agriculture is not only viable, it is vital. Sabi nga natin, pag uwi natin sa bahay, ang unang tinitignan ano ang makakain. So food is important, and food is national security. Once again, congratulations po sa ating lahat
at naway maging kabahagi kayo ng ating kasaganaan at biyaya sa ating agrikultura at pangisdaan. Mabuhay ang kabataan, mabuhay ang mga magsasakang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. There you have it, Babian. Si Yusek Cheryl Marie Caballero, ang Undersecretary sa Department of Agriculture, sa iya naging mensahe para sa mga Young Farmers Challenge kapag agda sa tanan nga mga pamatanon nga magpakigbahin sa sektor sang agrikultura. Iya nga ginhatagan punto Babian ang kaimportansya sang pagkaon. Food is a national security. Magani ni Yusek Caballero sa aton pag-abot sa aton tag sa kapuloy-an every time nga magpauli kita, isa sa masami nga ginapamangkot gid kung ano ang posible makaon. Amo na ka importante ang pagkaon, rason ko nga importante man nga dapat nga aktibo ang partisipasyon sang aton nga mga pamatanon sa paglabot sang food security sang pungsod. Nagapati siya nga pinaagi sa sining collaborative effort not only with the Department of Agriculture, hindi pati na ang mga state universities and colleges nga nagahana sa mga young farmers naton. Madamo pagid nga mga pamatanon ang mag-engage sa agrinegosyo kag sa pagpanguma. Over the past 5 years, mga biyan, ang YFC program ay naka-empower na nakasuporta sang masobra 4,900 ka innovative young agri-entrepreneur sa aton nga pungsod. Pinaagi man sa sining nga inisyatibo, a total of 3,889 enterprises ang natukod pinaagi sa bulig sa mga financial grants with a total amount of 412.44 million pesos. Kag business development support amounting to 73.8 million pesos. Ang ini nga mga negosyo nagapakita mga biyan sang creativity, resilience, kag mabakod nga potensyal sang masunod generasyon ilang mga agricultural leaders ang aton sining pungsod. Sa subong iya nga season 5, nagdangat mga biyan sa 4,962 ka applicants ang nabaton sa nga YFC. Sa sana nasambit nga numero 533 ka negosyo ay nakabaton sang YFC financial support amounting to 74.79 million pesos. Kag subong iyang nagbukas na ang Season 6 sang Young Farmers Challenge, liwat nga nagapangagda ang Department of Agriculture Western Visayas sa tanan nga mga pamatanon sang rehiyon nga mag-avail sang sining suporta, magpasakop sa kompetisyon kag sumite mga biyan sa inyo sining business model canvas. Following the regional level competition, 35 ka-startup challengers ang nakalabot sa national level. Sa diin 15 sa ila ang gindeklara nga national winners nga nagbaton sang 300,000 pesos. Sa upscale category, halin sa mga nagdalaog sa regional competition, 15 ka mga challenger ang nag-compete sa 5 ka slots nga makabaton sang dugang nga 500,000 pesos. On the other hand, mga biyan, 15 ka regional intercollegiate competition and SUC-led coach and mentors ang nag-compete para sa 5 ka mga tagdaog sa face-to-face national competition. Isa mga biyan sa ginhingadlan nga tagdaog gikan sa Western Visayas ang IP o kon indigenous people member gikan sa Panay Bukidnon sang Lambunaw. Si Joy Saban sang Banana Kingdom ang ginhingadlan nga isa sa national winners sa food processing category sa idalom sang YFD startup component. Yari pamatian naton mga biyan ang nangin kabahin sa nangin sabat ni Joy Saban sa aton nga ma-interview.
top 3 po tayo dun sa sa startup category, sa food processing category po sa national competition ng Young Farmers Challenge. At saka masaya po na Sige, di lang national kalain. competition. Yung plan Ay, sorry, po guys. natin is to Right, balikan nato mga ben ha, si Miss Joy Saban ang isa sa mga ginhingadlan nga tagdaog sa siningan national level sang kompetisyon sa particularly mga ben ha, sa national food processing category. Yari pamatian na lang naton mga ben ang tingog ni Joy Saban sa aton sining ma-interview kasunod sang iya sining kadalagan. Suksok niya pa ini sa awarding ceremony mga ben ang iyang tribe dress, no, ang patadyong kag pagpakita sa kung ano siya ka proud, no, sa iya sining naangkon nga kadalagan. Yari pamatian naton mga ben si Ma'am Joy Saban. Yun po, masaya po na nakuha tayo doon at saka top 3 po tayo doon sa sa startup category, sa food processing category po sa national competition ng Young Farmers Challenge. At saka masaya po na nakapunta po tayo hanggang national competition. Yun po. Yung plano po natin is to magbili po tayo ng maraming pouches. So yun po yun talaga. At saka upgrade tayo ng mga equipments and bibili pa tayo ng mas maraming saging sa ating IT farmers at saka magdadag tayo ng labor para sa ating mga workers. So yung plano natin po. So I encourage you sa mga youth po natin out there na sumali po kayo kasi napakagandang programa po ito at saka makakatulong sa iyo at hindi lang sa iyo, sa gusto mong matulong tao, especially sa mga farmers at saka young farmers na katulad natin. At saka register lang po kayo dun sa link ng Young Farmers Challenge. Open po ngayon yung registration for batch 2026 po. Sali po kayo. Malaking salamat po talaga sa programa ng Department of Agriculture, yung Young Farmers Challenge po na nakatulong po talaga sa amin to have a startup business. At saka, salamat din po sa office ni Senator Amy Marcos, which is siya po talaga yung sa budget po nito, no? At salamat po sa grant na binigay sa amin. Minsan po laking tulong po talaga na makastart kami ng aming negosyo na hindi lang po makakatulong sa amin kundi sa ibang farmers din na sa aming community po, especially sa IT. Ang gabahin mga biyan sa nimpahayag ni Miss Joy Saban ang tag-iya sa Banana Kingdom nga isa sa mga ginhingadlan nga tagdaog sa national competition sa Young Farmers Challenge. Partikular nga nakuha ni Joy Saban mga biyan ang ika-third place sa food processing category under the YFC startup component. Makita naton sa aton sining screen mga biyan ang iya sining litrato samtang baton sa cheque sa Department of Agriculture, no, tanda sang iya sining pagdaog sang 300,000 pesos. Takitan mga biyan ang iyang pagsuksok, no, sang panapton sa mga native kung tumandok sang Panay Bukidnon dito sa Banwa sang Lambunaw, telling the public mga biyan kung ano siya ka-proud sa iya sining roots. Kaga kung magdunduman sa naunang mga interview sang inyo alagad sa kay Miss Joy Saban, iya ini nga ginpakigbahin mga biyan nga nagsugod lang ang iya sining nga negosyo pinaagi sa pagtanyag sa pagkaon sa ila sining nga mga bisita. Until such time nga may nag-recommend sa iya, why not make it a business? So from a simple nga pamahaw sang iya sining nga mga bisita, who would have thought nga ang iya sining banana chips coated with milk, chocolate, kag matcha ang magdala sa iya sang dako nga kadalagan. Kay all in all mga biyan, halin sa iya sining nga pagpasakop sa provincial level to the regional level and up to the national level, naglangat sa masobra 500,000 pesos ang iya sining nga nakuha nga pondo para nga ma-enhance kag mapasangkad pagid ang produksyon sang Banana Kingdom.
So amo na mga abyan kadako ang oportunidad nga nagahulat para sa mga Young Farmers Challenge applicants naton. Hindi lang ulangong funding, hindi niya mga abyan na with condition hang pagkabato nimo sa premyong 300,000 sa national, kinahanglan mo pa iya nga magsumite sa kung ano da nga dokumento o kung hindi gani ibalik ang kwarta sa gobyerno. This is in the form of a prize. Premyo iniya mga abyan. Ang inyong pagpaindis-indis amo ang mag-determine kung sino ang nagakaangay nga magbaton sang sininga premyo. So kinahanglan mo lang sang diskarte o pagtuon kag mas maayo nga pagplastar sang imo sining nga negosyo. And in this case mga abyan, as mentioned earlier, 5 gid ka mga young agripreneurs sa Western Visayas out of the 8 national finalists ang nakadaog sang additional funding. So again, congratulations kita sa aton sining nga mga national winners nga nag-angkon sa panibag-o nga pondo para mapasangkad ang ila sining nga mga sa mga negosyo. Aside kay Joy Saban sang Lambunaw, Iloilo, as mentioned mga biyan, nagdaog man sang 300,000 pesos ang Sirit Kuriit sang Antique kag ang K&L Ecofeed sang Negros Occidental. Nagdaog man sang 300,000 pesos ang Agri BNV sang probinsya sang Guimaras kag 500,000 pesos naman ang naangkon sang Aditas sang probinsya sang Aklan. Magluwas sa mga YFC mga biyan ukod sa mga lamharon nga mga pamatanon lakip man sa ginhatagan pondo sa Department of Agriculture sa siniiya nga aktibidad mga biyan ang lokal nga mga panguluhan ka mga Farmers Cooperative Association sa Western Visayas. A total of 58.1 million pesos nga kadiwa financial grant assistance ang ginpanagtag sa 14 ka lokal nga panguluhan kag 12 ka asosasyon sa mangunguma sa Western Visayas kag Negros Occidental. Nagbaton sa kabugusan nga 43.5 million pesos ang lokal nga panguluhan sang Malay sa Aklan, Anini, Bilison, Bogasong, Kulase, Hamtig kag Valderrama sa Antique, Cuartero, Dao kag Pontevedra sa Capiz, pati na ang Banwas ng Alibudyan, Dion, Pototan kag Tubungan sa probinsya sang Iloilo. Ang mga lokal nga panguluhan na nagbaton sa 1 million pesos to 5 million pesos nga ayuda nga ila gamiton sa pagtukod sa mga kadiwa store, processing center, storage facility kag iban pa nga proyekto. Samtang 14.6 million pesos nga kabugusan nga grant ang ginpamihak-pihak sa 12 ka Farmers Cooperative Association sa Panay kag Negros Occidental. Ang pagbanagtag sa bulig pinansyal magatuyo nga masiguro nga magapabilin nga available kag accessible ang pagkaon sa mga high consumer demand areas, partikular na sa mga pigado kag mga low income nga pamilya. Alas 9:45 sa aga. Sa ato nga pagpanumbalik mga biyan, ipabati naman naton anangin mensahe ni Assistant Director sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Assistant Director for Administrative Services Saldi Perez. Inituhoy naman iya sa ilang nga nanging proposal nga palawakon o kung pasangkaron mga biyan ang pagparagtag sang fuel subsidy sa mas madamo nga mga isda sa pungsod nga apektado sa pagtaas presyo sa produktong petrolyo kasunod sang tensyon sa Middle East. Ini kagaban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila kapahanumdum. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak, luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Para sa Radyo Pilipinas, alas 5 o kung alas 9:48 na sa aga, sige hapon nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Mabiyan ginpaambit ni DAB FAR Assistant Director for Administrative Services Saldi Perez ang proposal nga ilang ginpadala. Angot mabiyan sa pagpasangkad pa sa pagparagtag sa fuel subsidy sa mas madamo nga mangisda sa pungsod nga apektado sa pagsaka sa presyo sa petrolyo bangod sa tensyon sa Middle East. Ini ang santuman sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga siguraduhon nga pagpadayon ng mataas nga produksyon sa mga mangisda kag bastante nga supply sa pagkaon sa pungsod sa piyak sang kinagamo sa Middle East. Sunod kay Perez sa dalom sang ilang proposal, mahatagan man sang fuel subsidy ang mga yara sa commercial fishing kag aquaculture nga igabatay naman o kung igasandig sa ilang mangin fish landing. Samtang madugang naman ang bulanan nga fuel subsidy sa mga municipal fisher folks. Samtang nagapadayon ang tensyon sa Middle East. Sa karon, nagapadayon ang pagpanagtag sang BFAR sang fuel subsidy sa dalom sang ilang regular nga pagpondo. Kiningyo man ni Perez sa mga mangisda nga magparehistro sang ilang mga kaugalingon kag mga bangka kag magpakig-angot sa ilang mga opisina para nga makakuha sang bulig halin sa gobyerno. Yari bala mga biyan, pamantian naton si AD Saldi Perez ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. To cover not only the municipal but of course the commercial and the aquaculture sector. So our proposal is based on fish landings for the commercial and for the aquaculture at the same time, same din that it will be for fish landings as well. The proposal is I think 10 pesos per kilo per landings. So yun po yung dun ng proposal namin. So it is with the directive of the President and of course of the Secretary. As to the municipal fisheries po, we will increase po at, if I will recall it correctly, 9,000 per month. But for the only for the duration while the crisis still subsists. So the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay patuloy po na namimigay ng fuel subsidy doon po sa regular funding namin, which is 3,000 per fisher po, per boat. So makipag-ugnayan na lang po sa ating mga regional offices
na kayo po ay magparehistro, kayo po ay magpa-validate ng inyong mga bangka para po kayo ay maging entitled po kayo doon sa subsidiya na binibigay po ng gobyerno po natin. The proposal is, to cover not only the municipal but Ang kabahin mga biyan sa nangin pahayag ni AD Saldi Perez, ang Assistant Director for Administrative Services sang DABFAR sa iya sining pagpadulong man diri sa syudad sa kon sa probinsya sang Iloilo, particularly sa Tigbawan para sa inaugurasyon sang panibag-ong aquaculture feed mill facility sang DABFAR. So hulat-hulat lang sa aton sining nga mga mangingisda, although may ara na kamo sa ginabatong karon nga ayuda ang aton nga gobyerno ang magahatag sang dugang nga suporta para nga mapabilin na bastante ang aton sining nga pagkaon kag subong man tayuyon ang pagpangisda kag produksyon sang mga mangingisda sang aton nga pungsod. 9:52 in the morning, wala kita sang oras kinabilin sa aton sining nga pagpakalagad. Diri lagi lamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sang Miyerkules, Abril 29, tuig 2026. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Vermora Ventura sa studio, at Mr. Jeffrey John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalaga, JP Hervas. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.